Noong taon ng 1986, nagbabakasyon si Adelaide kasama ang kanyang mga magulang sa Santa Cruz. Habang abala ang kanyang ama sa isang laro, naglakad-lakad si Adelaide. Matapos iwasan ng isang lalaking may hawak na karatula na may sipi mula sa Biblia, bumaba si Adelaide sa madilim na hagdan at napunta sa dalampasigan, kung saan nakita niya ang paparating na bagyo. Pagkatapos ay napansin niya ang isang abandonadong bahay aliwan na puno ng salamin at pumasok siya sa loob. Naglalakad-lakad siya at nagulat sa peking kuwago ng laro. Biglang nawalan ng kuryente at aksidenteng nabangga ni Adelaide ang isang salamin. Ay nagsimula siyang humuni habang hinahanap ang labasan at sa kanyang pagkagulat, may humuni pabalik. Sa sandaling iyon, nabangga ni Adelaide ang isa pang salamin. Ngunit nang siya ay lumingon, ang kanyang refleksyon ay hindi. Nang sa wakas ay lumingon ang isa pang babae, natulala si Adelaide sa takot. Noong 2019, dumating si Adelaide na ngayon ay matanda na at ang kanyang pamilya sa kanilang bahay bakasyonan para magbakasyon. Habang tanghalian, sinabi ng kanyang asawa na si Gabe sa kanilang anak na babae na si Zora na hindi siya dapat tumigil sa pagtakbo dahil balang araw ay makakarating siya sa Olympics. Ang kanilang anak na lalaki na si Jason ay nag-eensayo ng isang magic trick, ngunit masyado siyang nahihiya para gawin ito sa harap ng lahat. Inanunsyo ni Gabe na pupunta sila sa beach sa Santa Cruz at hindi mukhang masaya si Adelaide sa ideya. Naalala niya kung paano pinag-usapan siya ng kanyang mga magulang pagkatapos ng insidente sa funhouse. Sinasabing nawala siya ng 15 minuto lang, pero parang mayroon pa rin siyang PTSD. Gusto nilang ibahagi niya ang kanyang kwento, pero tumanggi siyang magsalita kahit isang salita. Pinayuhan sila ng therapist na ipahayag ni Adelaide ang sarili sa pamamagitan ng sining, tulad ng pagsayaw o pagguhit. Sa kasalukuyan, nag-aaway sina Adelaide at Gabe dahil ayaw niyang pumunta sa beach. Pinaalalahanan siya ni Gabe na ito ang unang taginit na bumalik sila mula nang mamatay si Lola. Hinihimok siyang gawin ito para sa mga bata. Pagkatapos ay hinanap ni Adelaide ang kanyang anak at nakakita ng kahon na may ilang gamit mula sa kanyang pagkabata. Isang larawan ang nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga araw bilang mananayaw na nagdudulot ng kaba sa kanya na tumingin sa salamin. Ang sandali ay naputol ng sigaw ni Jason na nagtago sa aparador at naipit. Matapos siyang palayain, pinaalalahanan siya ni Adelaide na huwag maglaro doon. Pagkatapos, sa kotse, sinubukan ni Adelaide na mag-relax at mag-enjoy kasama ang kanyang pamilya, pero ang makita ang beach ay nagpapakaba sa kanya. Nagbabalik ito ng isa pang alaala ng kanyang mga magulang na nagtatalo tungkol sa insidente noong hindi pa siya makapagsalita. Nagising siya mula rito nang marinig ang ambulansya at mapansin ang mga paramedic na dinadala ang isang patay na lalaki. Nakilala ni Adelaide na siya ang lalaking may dalang karatula ng Biblia mula sa karnabal. Sa tabing dagat, nakikipag-hangout sila kasama ang mga Tyler, kahit na hindi masyadong gusto ni Adelaide si Kitty at tinitiis lang ito dahil magkaibigan ang kanilang mga asawa. Hindi rin gusto ni Zora ang mga anak na babae ni Kitty dahil masama ang ugali nila. Gusto ni Kitty makipag-chat, pero sinasabi ni Adelaide na mahirap para sa kanya ang makipag-usap. Ang pagiging napapalibutan ng maraming maingay na tao ay muling nagpapakaba kay Adelaide at nauwi siya sa pag-zoning out hanggang sa muntik na siyang tamaan ng frisbee. Samantala, lumabas si Jason mula sa banyo at nakita ang isang lalaking nakasuot ng mahabang trenchcoat na may dugong tumutulo mula sa kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, napansin ni Adelaide na nawawala ang kanyang anak at nagpanik, pero bumalik si Jason at ipinaliwanag na pumunta lang siya sa banyo. Nang gabing iyon, pinapatulog ni Adelaide si Jason nang makita niya ang huling guhit nito na nagpapakita ng lalaking dumudugo. Pagkatapos, sinabi ni Adelaide kay Gabe na gusto niyang umalis dahil pakiramdam niya ay hindi siya ang sarili niya sa lugar na ito. Ikinuwento niya ang insidente sa salamin, ipinaliwanag na ang batang babae na nakita niya ay lumingon at ipinakita ang parehong mukha tulad ng sa kanya. Tumakbo si Adelaide pabalik sa kanyang mga magulang, pero mula noon, nag-aalala siya na babalik ang kanyang doppelganger para sa kanya. Maraming kakaibang bagay ang nangyayari simula nang dumating sila at iniisip ni Adelaide na mga sinyalos ito. Nang sabihin ni Gabe na huwag mag-alala dahil poprotektahan niya ito, nawalan ng kuryente. Pagkatapos ay lumapit si Jason para sabihin sa kanyang mga magulang na may pamilya sa driveway. Tumingin sila at kinumpirma na may 4 na nakakatakot na tao sa labas na nag-holding hands. Agad na nagpanik si Adelaide at tumawag sa siyam na isa-isa habang lumabas si Gabe para sabihan ng mga estranghero na umalis sa kanyang ari-arian. Wala sa kanila ang nag-react, kaya bumalik si Gabe sa loob at sinabi ni Adelaide na darating ang mga pulis sa 14 na minuto. Ayaw maghintay ng ganoon katagal, kumuha si Gabe ng bat at lumabas muli ng bahay para takutin ang mga estranghero. Biglang nagtago ang dalawang maliit na figura at ang pinakamataas ay nagsimulang lumapit kay Gabe na natakot at nagmamadaling pumasok. Tumakbo si Zora para magtago sa itaas at napansin ang isa sa mga estranghero na umakyat sa puno habang ang isa pa ay tumitingin sa bintana para titigan si Jason. Inilapit ni Adelaide ang kanyang mga anak at si Gabe ay nakatayo sa may pintuan, naririnig ang malakas na estranghero na kumakatok sa pinto. Sa sandaling iyon, huminto ang pagkatok at nagsimulang humuni ang estranghero habang natagpuan niya ang ekstrang susi sa ilalim ng piking bato. Nang subukan niyang buksan ang pinto, itinulak ni Gabe pabalik para pigilan siya, ngunit inabot ng estranghero ang loob at kinuha ang bat. Hinampas niya si Gabe para pabagsakin ito at bumukas ang pinto upang ipakita si Abraham na mukhang eksaktong katulad ni Gabe. Ang ibang mga estranghero ay nakapasok sa pamamagitan ng pagbasag ng mga bintana at nagulat ang pamilya nang mapansin nilang eksaktong kopya nila ang mga taong ito. Ang tanging pagkakaiba ay lahat sila ay nakasuot ng pulang jumpsuit at may dalang gunting. Binuksan ng mga doppelganger ang fireplace at tila nakikipag-usap lamang sa pamamagitan ng mga ungol, maliban sa kopya ni Adelaide, si Red, na nagsasalita gamit ang napakapangit na boses. Sinimulan niya ikwento ang tungkol sa isang batang babae na may anino, ipinaliwanag na sila ay magkasama. Kapag kumakain ang batang babae, binibigyan siya ng masarap na pagkain, ngunit ang anino ay kailangang mga suat kumain ng hilaw na kuneho. Noong Pasko, ang bata ay nakakatanggap ng magagandang laruan, pero ang anino ay may mga lumang bagay na nakakasakit sa kanyang mga kamay. Isang araw, nakilala ng bata ang isang prinsipe at umibig, pero nakilala ng anino si Abraham. Hindi mahalaga kung mahal ng anino si Abraham o hindi. Dahil siya ay nakatali sa prinsipe ng bata, kailangan din niyang pakasalan ito. Nang ang babae ay nagkaroon ng magandang anak na babae, ang anino ay nanganak ng maliit na halimaw. Pagkatapos ay nagkaroon ng pangalawang anak ang babae at binuksan ng mga doktor ang kanyang tiyan, ngunit ang anino ay kailangan gawin ito mag-isa. Talagang kinamuhian ng anino ang babae sa mahabang panahon hanggang sa isang araw na pagtanto ng anino na siya ay sinusubok sa Diyos. Nang matapos ni Red ang kanyang kwento, nagalok si Gabe ng pera at mga material na bagay para umalis sila, pero tinanggihan siya. Tinanong niya kung sino sila at sumagot si Red, kami ay mga Amerikano. Pagkatapos, pinapaposa niya si Adelaide sa mesa, nagbabanta na sasaktan ang mga bata kung hindi siya susunod.
Pagkatapos nito, kinuha ni Abraham ang salamin ni Gabe at sinimulang hilahin siya palabas ng bahay. Sinasaktan siya kapag sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Kapag nasa labas na sila, sinuntok ni Abraham si Gabe para mawalan siya ng malay. Sa loob, sinabi ni Red kay Zora na tumakbo habang hinahabol siya ng kanyang doppelganger na si Ambry. Ang huling kopya, na binangalan ng Pluto, ay inaalok ang kanyang kamay kay Jason at magkasama silang pumunta sa aparador, kung saan pinipilit ni Pluto si Jason na isuot ang kanyang maskarang laruan habang ginagaya niya ang lahat ng kanyang galaw. Kapag pareho nilang tinanggal ang kanilang mga maskara, ibinubunyag ni Pluto ang isang sulog na mukha. Muling isinuot ng mga bata ang mga maskara at kinamayan ni Pluto si Jason, hinihingi ang kanyang magic trick. Dinistract siya ni Jason gamit ito bago tumalon palabas ng aparador at isara ito para maiwan si Pluto na nakakulong sa loob. Sa kalsada, patuloy na tumatakbo si Zora, pero lumitaw si Ambry sa harap niya. Sinusubukan ni Zora na magtago sa likod ng kotse at sinusundan ni Ambry ang kanyang mga hakbang sa kabilang panig hanggang sa bigla siyang mawala. Isang takot na Zora ang sumilip sa ilalim ng kotse at walang nakita, kaya tumingin siya pataas at nakita si Ambry sa ibabaw ng sasakyan. Sa sandaling iyon, lumabas ang may-ari ng kotse para magreklamo, kaya sinamantala ni Zora ang pagkakataon para tumakbo habang pinatay ni Ambry ang lalaki gamit ang gunting. Samantala, nagising si Gabe sa loob ng bag at gumawa ng butas sa plastik para matuklasan na dinala siya ni Abraham sa bangka. Biglang huminto ang makina at nagsimulang magingay si Abraham habang sumisigaw ng mga ungol sa mga tao sa bahay. Habang siya ay abala, nakalabas si Gabe sa bag at tinampas siya ng bat, dahilan para mahulog siya sa tubig. Sa sandaling iyon, muling umandar ang makina at umusad ang bangka, nahulog din si Gabe sa tubig. Pagkatapos umikot ng ilang minuto, huminto ulit ang makina at sinamantala ni Gabe ang pagkakataon para bumalik sa bangka. Gayunpaman, habang umaakyat pa siya, lumitaw si Abraham sa likuran niya at sinubukang saksakin siya gamit ang gunting. Pagkatapos ng ilang pag-aagawan, nagpa siya si Gabe na i-headbutt ang makina para i-activate ito at agad na napatay ng makina si Abraham. Sa bahay, tinanong ni Adelaide kung ano ang gusto nila. Sinabi ni Red na gusto nilang maglaan ng oras dahil matagal na nilang hinihintay ang araw na ito. Tinatawag nila ang pangyayaring ito na ang pagkalagot. Itinulak ni Red ang ulo ni Adelaide sa mesa na nagbasag ng salamin pero binitiwan niya ito nang marinig niyang umiiyak si Pluto. Pumunta si Red para palayain ang kanyang anak at nagsimulang bumalik, ngunit huminto nang makita ang kahon na may mga gamit ni Adelaide noong bata pa siya. Tinitigan niya ang kuneho bago putulin ang ulo nito. Sa sala, sinubukan ni Adelaide na tanggalin ang posas pero hindi niya magawa. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang mga binti para abutin ang isang fire poker at ginamit ito para basagin ang mesa, sa wakas ay napalaya niya ang sarili. Hawak ang poker bilang sandata, hinanap ni Adelaide ang bahay at natagpuan si Jason. Paparating si Pluto sa kanila, kaya nagsimulang itulak ni Adelaide ang mga kasangkapan para harangan ang daan nito. Pagkatapos, siya at si Jason ay nagmamadaling lumabas kung saan sila muling nagkita kay Zora. Magkasama silang tumakbo papunta sa pier at sumakay sa bangka kasama si Gabe na nagmaneho palayo sa kanyang pamilya habang pinapanood sila ng mga doppelganger mula sa malayo. Samantala, iniisip ni Kitty na may narinig siya sa labas ng kanyang bahay at pinapunta ang kanyang asawa, si Josh, para imbestigahan. Sabi ni Josh na may nakita siya, pero nagbibiro lang pala siya. Nang lumabas ang kanilang kambal na anak na babae para magtanong kung ano ang nangyayari, lumitaw ang isa pang grupo ng mga doppelganger. Ang kanilang mga mukha ay katulad ng pamilya ni Kitty, nakapula silang jumpsuit at hindi makapagsalita. May dala rin silang gunting na ginagamit nila para patayin ang buong pamilya. Sa sandaling iyon, kumatok ang pamilya ni Adelaide sa pinto. Nang buksan ni Peking Josh, napansin ni Adelaide ang jumpsuit at ang dugo, kaya tinampas niya ito sa ulo gamit ang poker. Hindi naapektuhan si Josh at hinawakan ang kanyang mga braso para mahatak ng ibang mga doppelganger si Adelaide papasok. Pagkatapos, hinabol ni Josh si Gabe na nagsimulang tumakbo habang pumapasok ang mga anak niya sa bahay. Pagkatapos kunin ni Zora ang isang golf club, nakita ng magkapatid ang mga katawan sa sahig. Naririnig nila ang sigawan mula sa itaas, kaya kinuha ni Jason ang isang mabigat na dekorasyon at nagsimula ang dalawa na umakyat kung saan nakita nila ang patay na kambal. Isa sa mga Peking kapatid na babae ay gumagawa ng maraming handsprings at hinarangan ng daan ng magkapatid, pero hinampas siya ni Zora gamit ang golf club at nahulog siya sa sahig, na ikinamatay niya. Ang isa pang kapatid na babae ay lumitaw sa likod niya at nagsimulang labanan ni Zora, hinahampas siya ng pamalo ng ilang beses hanggang sa bumagsak siya. Ngayon ay maaari ng patuloy na bugbugin ni Zora ang kapatid na ito hanggang sa mamatay din siya. Sa silid tulugan, nakapusa si Adelaide sa kama habang naglalagay ng makeup ang Peking Kitty. Binantaan ni Kitty si Adelaide gamit ang gunting pero umatras sa huling segundo. Pagkatapos ay tumingin siya sa salamin para gawin ito sa sarili. Sa pier, nagtatago si Gabe sa loob ng bangka. Nang hanapin siya ng Peking Josh, binaril ni Gabe ng flare sa mukha para patayin siya. Tumingin si Kitty sa bintana nang marinig ang putok at gumalaw ang kanyang bibig na parang sumisigaw at pagkatapos ay tumatawa pero walang tunog na lumalabas. Dumating si Zora at sinubukang atakihin siya ng sorpresa. Gayunpaman, humarap si Kitty at itinulak siya sa kama. Nang si Kitty ay malapit nang saksakin siya gamit ang gunting, tinamaan siya ni Jason mula sa likod para pabagsakin siya. Pagkatapos, muling nagtipon ang buong pamilya sa sala at sinubukan ni Adelaide na tumawag sa pulis, pero walang sumasagot sa tawag. Binuksan nila ang balita at nalaman na may mga doppelganger na nakasuot ng pulang jumpsuit na lumilitaw sa buong bansa para patayin ang taong kamukha nila gamit ang gunting. May ilang tao na nagsasabing lumabas sila mula sa mga imbernal. Ngayon, ang mga doppelganger ay nag-holding hands sa kalye, bumubuo ng human chain. Iniisip ni Gabe na ligtas sila dito sa bahay ni Kitty pero nakipagtalo si Adelaide sa kanya hanggang makumbinsi niya itong mas mabuting umalis ng bansa. Lumabas ang mga bata at si Gabe habang hinahanap ni Adelaide ang susi ng kotse, napansin niyang may kakaiba sa kwarto. Nagmamadali siyang kumuha ng kawali at paglingon niya ay naabutan niyang tamaan si Kitty nito. Pagkatapos ay nagsimulang magaway ang mga babae at nakakita si Adelaide ng gunting sa sahig, kaya ginamit niya ito para saksakin si Kitty at tuluyang patayin. Kasabay nito, pumasok si Jason para hanapin ang kanyang ina at nakita niyang pinatay nito si Kitty. Pagkatapos, nagmamadali silang lumabas at sumakay ang buong pamilya sa kotse, ngunit nakita nila si Umbray sa gitna ng kalsada. Sinimulan ni Zora ang kotse para sagasaan siya, pero tumalon si Umbray at bumagsak sa ibabaw nito. Sinimulan niyang hampasin ang mga bintana gamit ang gunting, kaya binilisan ni Zora ang takbo ng kotse sandali, pagkatapos ay biglang huminto na nagpadala kay Umbray na lumipad papunta sa kagubatan. Pumunta si Adelaide para tingnan kung patay na talaga siya at nakita si Umbray na nakasabit sa ilang sanga, pero buhay pa.
Ang mukha ay masyadong nagpapaalala sa kanya kay Zora, kaya bumalik si Adelaide sa kanyang pamilya at iniwan si Umbray na mamatay ng mag-isa. Sa umaga, nakarating ang pamilya sa bayan at nakita ang kanilang orihinal na kotse na nagliliyab habang si Pluto ay nakatayo malapit. Lumapit si Adelaide sa kanya ng may kabaitan, pero napagtanto ni Jason na ito ay isang bitag at agad na umalis ang pamilya sa kotse. May linya ng gasolina papunta sa sasakyan at naghahanda si Pluto na sindihan ito. Gayunpaman, naalala ni Jason ang paggaya ng mga galaw at nagsimulang maglakad pa atras upang pilitin si Pluto na gawin din ito. Habang nahuhulog si Pluto sa apoy ng nasusunog na kotse, sinamantala ni Red ang pagkakataon upang dukutin si Jason. Si Adelaide ay desperadong hinahanap sila at nakarating sa dalampasigan kung saan may mga doppelganger na nag-holding hands. Pumasok siya sa Mirror Funhouse at sinira ang kuwago na natakot sa kanya noong bata pa siya. Pagkatapos ay nakakita siya ng pinto sa likod at binuksan ito na nagbigay daan sa isang kuneho na makatakas. Nagpatuloy si Adelaide sa isang silid ng makinarya at pababa ng hagdan. Pagkatapos dumaan sa ilang pinto, sumakay siya sa isang escalator na nagdadala sa kanya sa isang underground na lagusan na puno ng mga kuneho. Mayroong 2 mga pinto dito sa ibaba at isa-isang tinitingnan ni Adelaide hanggang sa makita niya si Red na nagdodrawing ng mga taong magkahawak kamay sa isang pisara sa isang silid-aralan na puno ng mga hawla. Pinaliwanag ni Red na mga tao ang nagtayo ng lugar na ito at nagawa nilang lumikha ng mga kopya ng katawan, ngunit hindi ng kanilang kaluluwa. Iisa lang ang kaluluwang pinaghahatian ng dalawa. Ang mga kopyang ito ay ang mga tethered at ginagamit upang kontrolin ang mga nasa itaas na parang mga papel. Sa kalaunan, ang mga tethered ay pinabayaan at nabaliw sila dito sa pagsisikap na mabuhay habang kumakain lamang ng mga kuneho. Gayunpaman, iba si Red, kaya nang pumunta si Adelaide sa karnabal, umalis si Red sa lagusan upang aliwin siya. Sa mga sumunod na taon nang magsimulang mag-practice ng ballet si Adelaide, kumuha si Red ng inspirasyon mula sa pagsasayaw upang makahanap ng pananampalataya sa kanyang buhay. Sinimulan niyang gumawa ng plano para ang lahat ng mga nakatali ay magkaroon din ng oras sa ibabaw. Gamit ang mga galaw ng ballet, gumalaw si Red sa paligid ng silid at pinigilan ng mesa na itinutulak ni Adelaide. Pagkatapos ay sinaksak ang kanyang kamay gamit ang gunting at sinampal siya, na naging sanhi ng pagkahulog ng poker. Sinipa ito ni Red at sinubukang saksakin ang ulo ni Adelaide, pero masyado siyang lumalaban, kaya't itinapon na lang siya ni Red sa lupa. Muling kinuha ni Adelaide ang poker at inatake si Red, na madaling hinarang ito at sinipa siya bago umalis sa silid-aralan. Isang desperadong Adelaide ang sumunod sa kanya sa lagusan at patuloy na sinubukang tamaan siya, pero madaling naiwasan ni Red ang lahat ng kanyang mga atake habang paminsan-minsang sinasaksak siya ng gunting. Sa wakas, sinaksak ni Red si Adelaide sa tiyan at nawala sa ibang silid. Pumasok din si Adelaide sa silid at sinubukan ni Red na sorpresahin siya mula sa likuran, pero agad na lumingon si Adelaide at sinaksak siya gamit ang poker. Itinulak niya ito ng malalim, pero buhay pa rin si Red at kahit humuhuni, kaya tinilagay ni Adelaide ang puwasas sa leeg ni Red para baliin ito at tuluyang patayin siya. Pagkatapos, kinuha ni Adelaide ang mga susi ni Red at natagpuan si Jason sa isang locker. Umalis sila sa lagusan at muling nakasama ang kanilang pamilya upang makatakas sa loob ng ambulansya. Habang nagmamaneho si Adelaide palayo, nagsimula siyang alalahanin ang insidente ng detalyado. Lumabas na ang peking Adelaide na bata ay sinakal ang totoong Adelaide hanggang mamatay, pagkatapos ay dinala siya sa tunnel para pusasan sa kama. Pagkatapos kunin ang damit ng totoong bata, lumabas ang doppelganger at tinangkin ang buhay ni Adelaide. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya makapagsalita pagkatapos ng insidente at kinailangang matutong muli, at kung bakit si Red lang ang nag-iisang doppelganger na nakapagsalita. Isang nag-aalalang Jason ang tumingin sa kanyang ina na may pagdududa, ngunit ngumiti lang si Adelaide. Samantala, ang lahat ng mga doppelganger sa buong bansa ay nag-holding hands sa isang malaking Like, comment, subscribe, share.